Shoutout kay Katsakino Dukusin, Jervin Chris, Juan Solegue, Romeo Conchada at sa iba pa nating tagapakinig. At ang balita natin ngayon, inamin ni Coach Timco na itong si Isaac Go at si Jamie Malonzo ay hindi na makababalik dito sa Governors Cup. At sinisiguro ko rin sa inyo na itong si Jeremiah Gray malabo rin na bumalik. Kahit clear to play na yan, hindi yan gagamitin ni Coach Timco dito sa semifinals o sa finals man. So malamang ang masasabi natin dito sa Governors Cup, posibleng bumalik na itong si Go o itong si Jamie Malonzo. Pero wala pa rin liwanag dito kay Jeremiah Gray at Isaac Go. Sa totoo lang, yan dalawang nabanggit na yan, itong si Isaac Go at si Jeremiah Gray, mga injury prone players yan. So may history na talaga sila. Kaya hindi na ako magugulat kung si Coach Timco ay kumuha ng dalawang bagong players para sa Ginebra. Maganda nagiging performance ng Ginebra ngayon dahil unang-una magaling talaga si Coach Timco obviously. Pangalawa, itong coach ng San Miguel ay mahina. Hindi niya ma-take advantage yung mga star players niya. Kaya sa tingin ko, ang gusto ni Coach Timco sa mga susunod na conference ay magkaroon siya ng additional players para naman hindi masyadong sabihin na nating ma-burn out yung mga starters niya dahil heavy minutes talaga nilalaro. Kaya yan ang aabangan natin pagdating dito sa gagawing performance ng Barangay Ginebra. Ngayon, kung sino man yung players na kukunin nila, malamang makikita mo na kung sino doon sa mga players ang wala. Si Isaac Go, center, at itong si Jeremiah Gray ay shooting guard, small forward. So yan ang malamang nakunin ng Barangay Ginebra. Ang nakikita natin ng mga pwedeng candidates dyan, of course, sa big men. Sa Terra Firma, si Cade Flores, si JM Calma, at itong si Kai Balungay naman sa Phoenix, at si Kay Marcarino sa Terra Firma. Pagdating dito sa wingmen, ang dami dyan. Si Ken Taffin, nandyan. Pwede rin, of course, na kunin nila itong si Shawnee Winston mula dito sa Converge Viper Xers. Or, alam din naman natin na marami pang mga ibang teams dyan na merong mga players na pwedeng makuha ang Barangay Ginebra kahit na ito sa kabilang koponan. Ibig sabihin, kahit na doon sa mga rival teams katulad ng MVP group, kung willing naman sila makipag-trade, hindi naman mag-o-object dyan ng Barangay Ginebra. Alam naman natin na may history na itong SMC at MVP group na nagte-trade, kaya sa tingin ko hindi yan magiging issue. Ngayon, ito si Jeremiah Gray, sa tingin ko hindi pa yan kagad ite-trade ng Barangay Ginebra, maski na itong si Isaac Go. Magdadagdag lang ng players ng Barangay Ginebra para tignan kung sakasakali na kinakailangan nilang ma-evaluate muna yung performance nito si Jeremiah Gray. For example, kung makabalik na si Jeremiah Gray at maganda performance, very good. Ngayon, kung hindi na maganda performance niyan, at least meron silang mga backup players na available. At yan sa tingin ko ang dahilan kung bakit si Coach Timco ay kinukonsidera na kumuha ng additional small forward katulad nito si Ken Taffin na pwede niyang magamit. Dahil kung yan ay makuha nila, magkakaroon sila ng insurance. Pagdating sa big man, hindi ko na kailangan pang i-explain kung bakit gustong kumuha ng big man ni Coach Timco. Dahil obviously, kinakailangan nila yung panggwardiya kay Junmar. To his credit, ang ganda ng depensa ni Joe Devance at nitong si Japet Aguilar. Pero hindi lang nila pwede na sila lang ang gugwardya kay Junmar. Kinakailangan meron pa silang additional options. Kaya sa tingin ko, itong Barangay Ginebra, hindi malayo na gumawa ng mga trades para mas makakuha ng mga players na magagamit nila. At yan sa tingin ko magiging advantage dahil si Coach Timco alam na alam kung sino ang kinakailangan ng Barangay Ginebra para matuloy na yung kanilang binabalak na Grand Slam. Alam naman natin lahat na sa SMC, Ginebra na lang ang wala pang Grand Slam. At maraming ang naniniwala na ito na ang pagkakataon para dito sa Barangay Ginebra na makuha yung inaasam nila na siguradong yan naman talaga ang tinatarget nitong Barangay Ginebra, ang Grand Slam.